Sa ngayon kasi, I understand, magkakaroon yan ng legal issue at maaaring Korte Suprema ang magde-decide nito. Ma'am, at ito nga, attorney, kahapon ay panibagong balita naman o panibagong kaso o isinampa nga nitong grupo ni Antonio Trillanes. Ano ho ba ang nakikita po ninyo dito, attorney? Laban po ito kay Vice President Sara Duterte. Papaano niyo po tinitingnan itong paghahain nga ng mga kasong plunder at graft laban po sa pangalawang Pangulo? May sapat ho bang ano ito? Para po sa inyo, legal na batayan? Sa ngayon kasi, I understand, magkakaroon yan ng legal issue at maaaring Korte Suprema ang magde-decide nito. Ang ating Vice Presidente, as any Vice President, ay impeachable officer. Normally, kapag impeachable officer ka, hindi ka muna pwede hainan ng criminal na kaso or kahit anong kaso dahil ang implication niyan ay may immunity ka. Hindi ka matatanggal unless by impeachment. So kung ang issue o ang pinupuntirya dito sa paghain ng mga kriminal na kaso ay para matanggal siya sa kanyang pwesto o kaya hindi niya magampanan ang kanyang duties bilang vice presidente, primary dyan ay maging handa para kapag wala ng kapasidad o may incompetence ang Pangulo na madispensahan ang kanyang mga duties and obligations, magampanan ang kanyang duties and obligations, then siya po ang mag-take over. So, ang issue dyan is maaari bang hainan siya kaagad ng kriminal na reklamo kung hindi pa siya nai-impeach. Normally yan, kapag nag-succeed ang impeachment, vulnerable na siya dahil tanggal na siya sa pwesto, vulnerable na siya doon sa pag-file ng kriminal na kaso. Hindi naman po matatawag, attorney, na may immunity siya, ano? Hindi walang nakalagay dahil kailangan yan explicit sa saligang batas. So sa Pangulo, explicit yung kanyang immunity from suit dahil siya ang pinuno. Opo, opo. At ayon nga sa mga nagrereklamo, attorney, yung panibagong kaso ay pagpapalawak lamang na naunang reklamo hinggil nga daw doon sa confidential funds. So sa pananaw po ninyo, kailan nagiging expansion ng reklamo o kailan ito nagiging ganap na bagong kaso sa ilalim ng ating batas? Well, kung yung dating mga reklamo na inihain sa kanya ay hindi nagresulta ng isang kaso sa harap ng hukuman, maaari naman nilang i-file yan. Ang problema sa kanila ay medyo premature yan. Kung ito ay ukol sa confidential funds, may pending na issue pa sa Commission on Audit. Bukod tanging Commission on Audit ang magsasabi kung ang isang paggagastos ay naaayon sa batas o naaayon sa budgetary item kung saan itinalaga nito. So kung wala pang report o hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang reklamo? So muli, mukhang ito po ay isang pasiklab dahil ito nga po ang dahilan kung bakit hindi siya nahahainan pa ng kaso para dyan sa confidential funds. Na ang issue ay nasa COA pa rin at wala pang desisyon ito. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat. So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Opo, at kasama nga rin na doon sa mga reklamo, attorney, yung alleged irregularity daw ng 8 billion pesos na laptop procurement ng Department of Education at mga audit disallowances. Sa ganito bang mga issue, sapat na po ba na itong ang findings ng COA para maging basihan ng kasong kriminal? Hindi rin kasi kailangan may finding mismo ang COA na may malice, attended with malice ito. Ang COA nagre-recommend din yan ng pagfa-file ng kaso sa ombudsman kung sa kanilang pagsusuri ay mayroon ngang sinasadya na mali siya sa pag-procure dahil mayroon namang mga instances na tunay na wala namang malis, ibig sabihin, ito lang talaga ang kakayanin, may exigent circumstances. O kaya ang kanilang hindi pagsunod doon sa COA rules ay mayroong excuse
o legitimate na concern. Maaari yan idulog sa hukuman kung sakasakali, ngunit ang pagdetermine ng probable cause mahihirapan kasi kailangan may clear showing na may malis ito para mag-count siya as a criminal case. Mm-mm. So minsan talaga ang COA, mayroon silang ganon at malalabas dun sa decision ay isoli ang pera. So kapag ganon, soli ang pera, wala ang finding ng malis, hindi siya mag-proceed to a criminal case. Opo. At yung may allegation din na itong 192, 192 silid-aralan lamang ang naipatayo mula sa target na mahigit 6,000. Sa batas ba, maaari bang tawagin itong criminal liability o kailan po nagiging criminal liability po ito kapag ang isang failure of implementation, itong ang failure of implementation o alleged gross negligence ng isang opisyal? Hindi maaari kasi ang gross negligence, iyan po ay isang administratiba na kaso. Pwede naman kasuhan ang vice presidente ng ganun. Ang problema lang kasi ang paggagawa ng schoolhouses, kung hindi po ako nagkakamali, ay matagal nang sinabi ni VP Inday, hindi po ginagawa ng Department of Education, ginagawa po yan ng DPWH. So kung sila ang kinakasuhan, madidismiss po yan dahil hindi po sila ang tamang akusado sa kaso na ito. Ngayon, sabihin natin na ang DepEd ay ang nagtalaga. Dinedelegate pa rin yan sa DPWH at hindi natuloy o hindi ma-count yung number of school buildings or classrooms na ipagawa. Yung fault, kung hindi nila maituturo sa DPWH, lalong hindi maituturo dun sa mga taong walang control dun sa pagkagawa. So medyo malabo tong kaso na ito. Nako, bagsak pala yung mga issues na mga reklamo na nabanggit ko kanina, attorney, ito ang inireklamo nila. At meron pa, marami-rami po itong mga reklamo kanilang isinampalaban niya sa Vice Presidente. Binanggit din sa reklamo ang umano'y pagtanggap ng pera mula sa mga individual na iniuugnay sa illegal na droga. Ayan, attorney, sa ganito bang sensitibong alegasyon, papaano ho ba yan? Ano bang antas ng ebidensya na kinakailangan upang ito ay seryosohin ng ombudsman? Ito ay criminal case, pero para sa ombudsman, ang kailangan niyan ay probable cause. Ang probable cause, ibig sabihin kung ikaw ay reasonable na tao na maiisip mo base sa ebidensya na mayroon ngang krimen na naganap at itong taong ito ang gumawa ng krimen na yon. Pero in this case, kailangan reasonable grounds, di ba? Hindi reasonable grounds, yung the standard of a reasonable man. Kung ikaw ay rationable, ordinaryong mamamayan, tapos pag tinignan mo yung ebidensya, sasabihin ninyo, ay oo nga, mukhang tumanggap siya. Pero pag ito ay umabot sa sandigan bayan, kailangan na ng proof beyond reasonable doubt para magkaroon ng guilty verdict. Ang tingin ko dito ay babagsak at babagsak nga ang hatol dito doon sa ebidensya. May napansin po ba kayong nakaakibat na ebidensya na nakalagay? May mga identified ba na witnesses at may mga affidavit ba ang mga ito? Kung wala, medyo baka ma-dismiss dyan pa lang sa ombudsman pa lang. Opo, attorney. At pagdating naman po doon sa issue ng betrayal of public trust, kasi ayon nga sa mga nagrereklamo, may betrayal of public trust, umano, si VP Sara, kabilang yung mga sinasabing pagbabanta niya laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ho ba ng ating konstitusyon, paano ho ba sinusukat yung betrayal of public trust? Ang betrayal of public trust ay isang ground for impeachment. So medyo may problema yung reklamo kung doon sa ombudsman nila file ang betrayal of public trust. Tulad nga ng sinabi natin, sa Kongreso yan dapat inihahain. Ngayon, kung ito po ay kanilang gagawing basihan para sa impeachment, sui generis po kasi ang impeachment. So ang magdedetermine ng kasapatan ng ebidensya niyan ay yung Senate Impeachment Court. So until that happens, hindi natin alam. Ngunit ang difference is last year, di ba? Nag-attempt sila na isulong ang impeachment gamit ang House vote. Hindi na po mauulit yan
dahil sa Korte Suprema nung inihain ni VP Sara, naglabas ng desisyon ito at sinasabing kailangan alinsunod sa due process requirements. So kung mayroong kasong ifa-file sila sa Kongreso, kailangan susundan nila yung kanilang proseso. Nagsabi na nga si Congresswoman Luisto, handa ang Committee on Justice para dito. So ibig sabihin yan, hindi na po mararatrat ang isang ang impeachment complaint, hindi na ito House vote, pupunta yan sa plenaryo to determine kung sufficient yung impeachment complaint at i-forward nila sa Committee on Justice. Doon po magkakaroon ng parang trial kung saan i-determine kung sufficient in form and substance yung reklamo. Opo. So,